Isang salaming sumasalamin sa 85 taon. Hunyo 5, magkakaibang taon. Iba't ibang kwento. Ang unang 7 araw ng Hunyo ay nagdala ng mahahalagang pangyayari sa nakalipas na 85 taon. Ang mga pangyayaring naganap sa mismong mga araw na ito ay nagpapakita rin kung gaano kalaki ang pagbabagong naganap sa kalagayan ng mga Hudyo sa panahong yon at kung ano ang kahulugan nito para sa atin na yon. Ang unang mahalagang petsa ay, siyempre, Hunyo 6, 1944 ang D-Day. Ang araw na sinalakay ng Allied Forces ang mga baybayin ng Normandy at isinagawa ang Operation Overlord. 2 araw bago nito, noong Hunyo 4, 1944 na palaya ang Roma mula sa Nazi at naging malinaw na nagbabago ang direksyon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Habang sumasalakay ang Ally sa baybayin, milyon-milyo Hudyo ang nanatiling walang laban, nakakulong sa huling malupit na yugto ng Holocaust. Isang sakuna na bunga ng mga taong sistematikong pagdi-dehumanize at paninira sa mga Hudyo sa buong Europa. At kahit na nakaharap na sa kanila ang pagkatalo, ang mga Nazi, kasama ang kanilang mga kasabwat na Hungarian, ay nanatiling nakatuon sa kanilang layunin, lipulin ang mga Hudyo. Noong Hunyo, 1944 kasalukuyan nilang dini-deport ang 437,000 Hungarian na Hudyo papunta sa kampo ng kamatayan sa Auschwitz-Birkenau. Inirehistro at idinokumento nila ang bawat Hudyo, lalaki, babae at bata na ipinadala sa kamatayan. Ang pagiging vulnerable ng mga Hudyo noong mga panahong iyon at ang pagsisikap na lipulin ang buhay ng mga Hudyo ay hindi lang limitado sa Holocaust sa Europa. Sa gitna ng silangan, nilabanan ng mga Hudyo ang mga kaaway na gustong silang lipulin kahit malayo sila sa Europa. Walang sariling estado ang mga Hudyo, walang hukbo at walang paraan ng proteksyon. May isa pang petsa sa unang bahagi ng Hunyo na malupit na nagpapatunay sa puntong iyon. Hunyo 1 at 2, 1941 sa Baghdad, ang Farhud, isang marahas na pogrom na sumira sa isang komunidad ng mga Hudyo na umunlad doon sa Iraq na mahigit 2,500 taon. Sa loob ng 2 araw, ang mga Hudyo na naging mahalaga sa kultura at ekonomiya ng Iraq ay natagpuang walang kalaban-laban habang sinalakay ng mga Muslim na grupo ang kanilang mga tahanan, ninakawan ang kanilang mga ari-arian at pinatay ang mga lalaki, babae at batang Hudyo sa mga lansangan ng Baghdad. Nagtapos ang lahat ng ito sa paglikha ng makabagong estado ng Israel at dito tayo lilipat sa susunod na petsa ngayong linggo sa Hunyo 5, 1967. Nagsimula ang 6 na araw na digmaan at higit sa anupaman, ito ang hudyat ng pagbabagong iyon. 22 taon matapos sa mga kampo ng kamatayan at tangkang paglipol sa atin, 7 hukbong Arabo ang kumilos na may isang hayagang idineklarang layunin, tapusin ang sinimulan ng mga Nazi. Maliban na lang na sa pagkakataong ito, ang mga Hudyo ay hindi na nagkakahiwa-hiwalay, hindi na walang estado at hindi na walang depensa. Sa pagkakataong ito, meron na tayong sariling estado, meron na tayong hukbo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2,000 taon, magkaroon tayo ng kakayahang ipantanggol ang ating sarili. Hindi lang hinintay ng Israel na patayin sila ng sumugod ang mga hukbo. Lumaban tayo at nagwagi ng ganap na tagumpay. Pero hindi nito pinanghinaan ng loob ang ating mga kaaway. Ika-7 ng Hunyo, 1981 ay isa pang mahalagang araw ngayong linggo nang isinagawa ng Israel ang Operation Opera. Ang Iraq, kung saan tinugis ang mga Hudyo sa Farhud 40 taon na ang nakalipas, ay nagmamadaling bumuo ng sandatang nuklear sa Osirak reaktor nila. Isang bomba na sadyang ginawa upang bantaan ang Israel ng ganap na pagkawasa. Hindi na naghintay ang Israel para makita kung paano magtatapos ang kwento. Naranasan na namin yan. Napagdaanan na namin yan. Inako namin ang pananagutan para sa sarili naming kaligtasan at kami rin ang nag-alis ng banta. Matalinong hakbang ito ng maagap na pantatanggol sa sarili, ngunit hindi matanggap ng mundo na ipinagtatanggol ng mga Hudyo ang kanilang sarili muli. Naglabas ng mga pagkondena laban sa Israel ang UN Security Council at ang United Nations General Assembly. Matindi ang reaksyon ng kanluraning media, tinawag ng New York Times na kapos sa pananaw at hindi mapapatawad ang pag-atake. Tinawag pa ito ng Los Angeles Times na terorismong suportado ng Estado. Parang pamilyar, di ba? Nakakabilib kung paano hirap ang mundo sa ideya na ayaw ng mga Hudyo maging mahina. Pagkalipas ng 1 taon, noong Hunyo 6, 1982, muli nagsagawa ang Israel ng Operasyon Shlomo Galil. Dati, paratrooper ako ng IDF na lumusong gabi-gabi sa baybayin ng Ilog Awali malapit sa Damur, Lebanon para buwagin ang PLO na matagal nang umatake sa mga sibilyan sa hilaga ng Israel. Ang PLO ay organisasyong tumatanggi sa sariling panpapasya ng mga Hudyo at nagbabalak ng pag-atake sa mga sibilyan ng Israel.
Sa kabila ng internasyonal na garantiya at pansisikap ng Israel para sa mapayapang solusyon sa Lebanon, pagdating ng ika-5 ng Hunyo, narito na naman tayo at kumikilos doon. Sugatan na yon ang bansa dahil sa Oktubre, 7 ng mabunyag na ayaw pala ng ating mga kaaway ng kapayapaan at kompromiso. Na ang mga konsesyon na ginawa natin sa ngalan ng paghahangad ng kapayapaan, ang pagbibigay ng mga teritoryo at ang pagkilala sa isang itinuturing na kaaway, lahat ng ito ay ginamit upang subukang lipulin tayong muli. Sa pagkakataong ito, ang mga pogrom na naranasan ng ating mga ninuno sa Europa o sa mundo ng mga Muslim ay nangyari mismo sa estadong nilikha upang pigilan na mangyari muli ang ganoon. Ang pagkakaiba ngayon ay hindi na natin kailangan maghintay ng mga tagapagpalaya o tagapagtanggol na hindi naman dumating noong kailangan. Ngayon, tayo na mismo ang kumikilos para sa ating seguridad at inaalis ang mga banta laban sa atin. Inuulit ko, ang mga banta. Hindi tayo ang nang-aagresibo dito. Nasa harap ng gustong makakita ang ebidensya. Ito ang bayan ng mga Arabo, Al-Fam, sa Israel. Isa ito sa mga humigit kumulang 144 na bayan at nayon ng Arabong Israeli. Ganap silang mga mamamayan ng Israel na may pantay na karapatan at may mga lugar na inilaan sa awtoridad ng Palestina ayon sa kasunduan. Uunlad at lalago sila, gaya ng naging pang-unlad noon ng Gaza hanggat hindi nila sinusubukang atakihin kami. Gaya ng kaharian ng Jordan na tanaw rito mula sa sentro ng Jerusalem sa isang malinaw na gabi. Ang mga ilaw na kita mo ay bahay ng Arabo sa PA at ang malalayong ilaw ay Jordan. Ipinakita natin ang ating kaya sa nagdaang 2 taon at kalahati ng bigmaan. Basta nirerespeto tayo, walang problema. Kung nais talaga ng Israel ng genocide o pananakop, wala na sanang natirang bayan o lungsod dito. Hindi sana namin isinuko ang mga teritoryong nakuha noong Hunyo 5, 1967, pati mga lupang iniwan sa Lebanon at Gaza. Bumalik kami dun ngayon dahil sa isang dahilan. Imbes na tanggapin ang aming pag-iral at magtayo ng kinabukasan, pinili ng kalaban na samantalahin ang aming mga hakbang tungo sa kapayapaan para subukang wasakin kami. Hindi ito ng tagumpay. Hanggat hindi nila kami tinatakot, patuloy na magiliwanad ang mga ilaw sa mga larawang ito. Kung susundan nila ang yapak ng Hamas o Hezbollah, matututo rin sila ng kaparehong leksyon. Hindi matalinong kalabanin ang Israel. Tatalakayin ko pa ng mas malalim kung nasaan ang Israel na yung ika-5 ng Hunyo ng taong ito maya-maya lang. Bago yon, gusto ko munang talakayin ang mga isyong nasa balita ngayon upang bigyan kayo ng konteksto na makakatulong sa inyong maintindihan kung nasaan tayo ngayon. Ang gunahing balita ngayon, mga kaganapan sa Lebanon, Gaza at naiulat na tensyon kina Netanyahu at Trump. Diyan ako magsisimula para matapos na ito. Ilang beses na nating narinig ang tungkol sa mga di-umano'y tensyon nitong nakaraang taon. Tuwing may balitang lumalabas sa headline, nililinaw ni Trump ang totoong nangyayari. Noong Enero, tulad ng dati, nalaman nating niloloko lang pala ng Trump at Netanyahu ang media na ang layunin ay magpakalat ng balita. Una, lumika ng interes at magkakuha ng exposure. May isa pang aspeto, umaasa silang masira ang reputasyon ng Israel at mapinsala si Netanyahu sa politika, lalo na ngayong taon ng eleksyon. Pero marami pang nangyayari, marami pang nagaganap sa likod ng mga eksena. Inulat ng political correspondent ng Galilee Israel, Yaakov Bordega, ang seryosong hindi pagkakaunawaan ni Trump at Netanyahu sa kanilang pag-uusap. Hindi ito umabot sa galit nila or sa sinabi ni Barak Ravid, ang Israeli journalist. Gusto kong bigyan diin ito. Oo, kinumpirma ni Trump na sinabi niyang baliw si Netanyahu. Pero oo, sa kanyang pananaw, baliw si Netanyahu dahil itinuloy niya ang bigmaan. Pero laging may tensyon sa pagitan ng mga lider. Pareho silang kumakatawan sa magkaibang interes at magkaibang bansa. Para kay Trump, mahalaga ipakita sa lahat ng naniniwalang siya, pinangungunahan ni Netanyahu na siya pa rin ang presidente ng pinakamalakas na bansa sa mundo. Sinabi ni Barak Ravid na nakausap niya mismo si Trump at na-update siya tungkol dito. Dagdag pa niya, galing sa kanyang White House source ang hindi malinaw na detaling di umano'y sinabi ni Trump. Matagal akong nagtrabaho sa media bilang staff ng opisina ng punong ministro sa Jerusalem at sa iba't ibang punong ministro. Minsan, hiniingan ako na maging anonymous na source para sa mga bagay na gusto naming ipalabas sa iba't ibang dahilan. At may isang particular na kilalang mamamahayag na nag-uulat para sa lahat ng balitang kasya sa diaryo, isang ganap na tanga na alam naming magiging kapaki-pakinabang at kaya naming manipulahin ayon sa gusto namin. Ganun din dito, pero kabaligtaran ang direksyon.
Tungkol sa nangyayari sa Lebanon, mahalagang tandaan na sa ngayon ay higit 10,000 Hezbollah na terorista nang napatay ng Israel, 2,000 at 500 sa kanila mula nang simulan ang digmaan ng Leon at 800 mula nang tinatawag na tigil putukan. Noong ikalawang digmaan sa Lebanon, 700 lang miyembro ng Hezbollah ang napatay ng Israel. Ngayon, ang Hezbollah ay may 10,000 sugatan, yung mga biktima ng Beeper. Hawak ng Israel ang daan-daang kilometro kwadrado, sistematikong binubura ang mga baryo mula sa himpapawid at sa ilalim ng lupa ng tatayo ng posisyon at nasakop na yung linggo ang estratehikong Bafar Fortress sa Timog Lebanon. Siyempre, may mga tao sa pandaigdigang komunidad tulad ng Pransya at ng United Nations na binibigyang diin na dapat tayong sumunod sa tigil putukan. Nadanan na natin yan. Noong 1978, nilikha ng UN Resolution 425 ang UNIFIL para pigilan ang PLO. Ang resulta? Kabiguan. 2,006 pinalawak ng UN Resolution, 1,700 at isang UNIFIL para tanggalan ng armas at pigilan ang Hezbollah. Ang resulta? Bigo na naman, ipinakita ng kasaysayan na walang silbi ang internasyonal na kasunduan sa papel, kaya't lantad pa rin kaming mga Hudyo sa mga nais kaming lipulin. Pero habang nangyayari ito, hindi pwedeng isugal ng Israel ang usapan ng US at Iran tungkol sa uranium at posibleng pagbagsat ng rehimen ng Iran. Dahil dito, matalinong kumikilos ang punong ministro at nakikipagtulungan sa Pangulo ng Estados Unidos. Ang sitwasyon sa Gaza ay mahusay na inilarawan ng military correspondent ng channel 14 Tamir Morag sa isang post na yung linggo. Ayon sa kanya, tahimik at mabagal man, nasa tamang landas ang Israel sa mga susunod na linggo makumpleto ang paglilinis ng 70% ng Gaza Strip mula sa Hamas. Hindi bakanteng lupa kundi mga lugar na dating tinitirhan ng daan-daang libong tao bago ang digmaan. Sa natitirang 30% ng Gaza, ang Hamas ay anino na lamang ng kung ano ito nung simula ng digmaan. Isa-isang pinapatay ang mga komandante ng militar nito at hindi na ito nangangahas o baka hindi na kayang magpakawala kahit isang missile o rocket patungong Israel. Pero aniya, huwag tayong mangpaloko. Kontrolado pa rin ng Hamas ang gitna ng Gaza Strip, pinalalakas ang puwersa at maghahanda para sa panibagong laban sa Israel. Ayon sa kanya, hindi pa tapos ang trabaho at di pa natutupad ang mga layunin. Patay na ang kasunduan sa tigil putukan. Hindi nagbaba ng armas ang Hamas at sistematikong kinukuha ng Israel ang ilang bahagi ng teritoryong para sa Hamas ayon sa kasunduan. Ito ang estratehiya nila ngayon na dapat magresulta sa 100% paglilinis ng Gaza Strip mula sa Hamas. Ngayong linggo rin sa Gaza, ang Israeli Elite Task Force na NILI, isang pinagsamang unit ng Mossad at Shin Bet na nilikha para tugisin at patayin ang lahat ng teroristang Hamas na lumahok o nagplano ng masaker noong Oktubre 7. Natunton, nakilala at napatay nila si Yusef Aish Awad Ramhan, ang deputy commander ng teroristang Hamas Nukbasel. Si Ramhan ay lumahok sa pagdukot kina Or Levy, Alon Ahad, Eli Cohen at ang yumaong Hersh Goldberg Polin na pinatay ng Hamas habang siya ay bihag. Matagumpay ang unit na ito sa pangkalap ng ebidensya at pantukoy at pantunton sa mga gumawa ng kalupitan noong Oktubre 7. Ito lang ang paraan para harapin sila. Hindi sila dinadala sa paglilitis at hindi sila hinahatulan ng kamatayan. Pinututulan ko ang parusang kamatayan dito sa Israel dahil gagawin itong mga internasyonal na sikat ang mga terorista at papayagan ang mga gobyerno sa Europa na magmalinis sa ating kapinsalaan. Sila rin ang nagdepensa kay Eichmann at magsabing hindi dapat siya patawan ng kamatayan. At tandaan mo, kung may tao man sa kasaysayan ng sangkatauhan na mas karapat dapat sa parusang kamatayan, si Adolf Eichmann yon. Kaya, alisin sila sa labanan, tahimik at sistematiko, palayain tayo mula sa kanilang presensya at huwag silang dalhin sa Israel. Marami sa Israel ang nagrareklamo na bumabalik daw tayo sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ito ang punto, ang pag-atras at ang pagtatangkang palugurin ang kalaban sa pamamagitan ng pangtutok lamang sa depensa ay lalo lamang nagpalakas sa kanila. Hindi lang nito pinatibay ang kanilang determinasyon, kundi pati na rin ang paglinang ng kanilang kakayahan. Sa usapin ng bilang, hindi mahalaga kung ilan sa kanila ang ating na-neutralize. Mas marami sila kaysa sa atin. Ngunit nakabuo rin sila ng kakayahang banta sa atin sa estratehiya. Tanging swerte lang ang pumigil sa kanila na maisa katuparan ang kanilang plano noong ika-7 ng Oktubre.
Sa loob ng maraming taon, meron silang mga tactical na kakayahan, pagpapaputok ng rocket, mga teroristang pag-atake, mga bagay na nakakaabala sa araw-araw na buhay, gaano man ito kalungkot. Ngunit hindi naman ito tinatangkang wasakin ang ating mismong pag-iral. Ang pagtitiis sa kanilang agresyon at paglaban sa kasunduan ay lalo lang nagpapatibay sa kanila. Ang digmaan na yon ay ukol sa sistematikong pagbuwag ng mga banta sa ating pag-iral. Sa kabuuan, sa digmaan sa Gaza, nakuha ng Israel ang 220 kilometro kwadrado. Sa Lebanon, patuloy na okupado ng Israel ang 600 kilometro kwadrado. Sa Syria, kontrolado ng Israel ang humigit kumulang 1,000 kilometro kwadrado. Opisyal, mas mababa pero sa totoo, mas marami pa. Dahil sa aksyon ni Hamas ng wala sa oras, nabigyan nila ang Israel ng mas malawak na saklaw ng impluwensya, halos 10 beses na mas malaki kaysa dati na nagpalakas sa geographical at estratehikong lakas ng Israel. Sinimulan ko ang palabas sa pantalakay sa kinaroroonan ng Israel at mga Hudyo tuwing ika-5 ng Hunyo sa mga nakaraang taon. Gusto kong tapusin ang palabas ngayon sa pantingin kung nasaan ang Israel mayong Hunyo 5. Ang bagong Israeli shekel ay isa sa pinakamalalakas na pera sa mundo ngayon na nakikipagpalitan sa dolyar at euro sa makasaysayang antas at pinakamataas sa 33 taon. Nangyari ito matapos lumago ang GDP ng Israel ng 3.1% noong nakaraang taon na mas mataas sa lahat ng internasyonal na prediksyon. Tinukoy ng British Economist ang Israel bilang ika-6 na pinakamalakas na ekonomiya sa mga mauunlad na bansa, mas mataas kaysa Alemanya, UK at Estados Unidos. Nanyayari ito habang ang Israel ay kasalukuyang nakikipagdigma sa iba't ibang panig, tinatamaan ng maling impormasyon at nakakaranas ng boycott at diplomatikong pagkapot mula sa mundo ng Muslim at Europa. Tayo ay bansang kasing laki lang ng karaniwang kanton sa Europa at mas maliit ang populasyon kaysa sa maraming malaking lungsod sa mundo. Gayunpaman, kabilang tayo sa pinakamalalakas na ekonomiya sa kanluran. May pinakamataas tayong birth rate sa mga mauunlad na bansa. Isa tayo sa pinakamasayang bansa sa mundo at numero 1 sa usapin ng kasiyahan sa mga wala pang 25 taong gulang. Kaya para sa lahat ng mga haters dyan, nabigo kayo. Ang masasabi ko lang, sige lang, subukan nyo. Sige lang kayong mamuhi sa amin, lalo kaming umuunlad dahil dyan. Yung mga galit sa amin, ginagawa ninyo yan dahil miserable kayo. Walang saysay ang buhay ninyo at wala kayong direksyon at layunin. Kaya, binubuo nyo ang layunin nyo sa buhay dahil saput sa mga Hudyo. Ingit kayo at nakakaawa, walang alam, walang layunin, walang anak, walang saysay, walang laman, at isinusumpa ninyo kami. Biro rin kayo kasi kulang kayo sa orihinalidad. Dahil nangyari na lahat yan dati, napagdaanan na namin yan, naranasan na namin yan. Hindi lang galit at karahasan, pati pinaka-esensya. Yung mga nagtatangkang isumpa kami, sila pa ang nagpapala sa amin. Yung mga nagtatangkang isumpa kami, sila pa ang nagpapalakas sa amin, gaya ng kwento sa Biblia tungkol kay Balak, para kang asno ni Balaam. Hindi tulad ng asno ni Balaam, hindi ninyo nakikita ang katotohanan. Katulad ni Balaam, ang propetang nababayaran, marami sa inyo ay nabibili rin ang serbisyo. May kakayahan siya at ginamit ito sa masama, pero wala siyang paninindigan, katapatan o malasakit sa kapwa. Inupahan si Balaam para isumpa tayo, pero nauwi ito sa pagpapala. Para malaman ninyo, may independiyenteng ebidensya na talagang nabuhay si Balaam. Isang archaeological na tuklas, noong 1967, malapit sa Ilog Jordan ang nagbunyag ng isang inskripsyon sa pader ng isang paganong templo na mula pa noong ika-8 siglo BCE na tumutukoy sa isang manghuhulang nagngangalang Balaam ben Beor sa mga salitang halos kapareho ng nasa Biblia. Ang lingguhang pagbasa mula sa Biblia, parasya ni Balak, ay babasahin sa pagtatapos ng Hunyo. Tatapusin ko ito sa kanyang mga salitang libu-libong taon na ang nakalipas, na eksaktong inilalarawan ang nakikita natin sa Israel ngayon. Hindi niya nakikita ang kasamaan kay Jacob o ang pagkakasala sa Israel. Kasama nila ang Panginoon nilang Diyos at taglay nila ang pagpupugay sa Hare. Masdan, isang bayan na parang leong babae ang bumangon at nagtataas ng sarili na parang leon. Hindi ito titigil hanggat di nauubos ang biktima, pagkatapos ang pagpapalay umalingaw-ngaw sa kasaysayan natin. Kay ganda ng iyong mga tolda, Jacob, ang iyong mga tahanan, Israel. Parang lambak na umaabot, parang hardin sa tabi ng ilog. Siya yumuyuko, humihiga na parang leon. Sino ang magpapalakas loob, gumising sa kanya?
Mapalad ang mga nagpapala sa iyo at sinumpa ang mga sumusumpa sa iyo. Pagpapala sa inyong lahat na sumasama sa Israel at sa amin na yon. Ako si Daniel Seaman. Salamat sa panonood ng JNS TV mula sa kabisera ng mga Hudyo, Jerusalem, Israel. Magkita tayo muli sa susunod na linggo.